Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lester. Tubong Davao. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa lugar ng Zamboanga del Sur. Nasa edad 19 anyos ako nang magbakasyon kami sa probinsya ni Lolo sa parte ng Zamboanga. Masayang masaya ako dahil yun pa lamang ang unang pagkakataong makaapak ako sa probinsyang kinalakihan ng aking ama. Pagdating namin sa probinsya ni tatay, medyo nadismaya ako noon. Ang akala ko kasi ay gaya ng ibang probinsya ang lugar na kinalakihan niya. May magagandang tanawin at may mapapasyalan ng mga bakasyonista. Mali pala. Dahil sa nakikita ko ay liblib na ang baryong kinabibilangan ng mga magulang ni tatay noon. Pakiwari ko nga ay parang malapit na kami sa paanan ng bundok. Tanging mga huni ng ibon at kuliglig na lamang ang naririnig ko. Tuloy, hindi ko maiwasang magreklamo habang tinutulungan ng aking inang ipasok ang mga dala naming gamit. Sabi ko naman kasi sayong walang magandang pasyalan dito eh. Ang kulit mo. Tapos ngayon nagre-reklamo ka. Sabi ni tatay nang marinig niya nga yung panay reklamo ko noon. Sinaway naman ako ni nanay at sinabihang manahimik na. Hindi kami naroroon para magliwaliw. Kaya kami nasa bahay ng mga magulang ni tatay dahil sa may sakit ang lola ko. Kaya't kung maaari lamang ay huwag kong dalhin sa bahay ni Lola ang pagiging reklamador ko at baka mapano pang matanda nun. Naging maayos naman ang unang araw namin sa bahay ng mga magulang ni tatay. Kahit papano ay medyo nabawasan ang pagkaburyo ko. Nang makilala ko ang tatlong pinsan kong sina Romer, Rio at Trinante. Magkapatid silang tatlo at hindi na nalalayo sa edad ko. Kaya naman kahit bago pa lamang ako sa baryo nila, kasundong-kasundo ko na yung tatlong to. Isang gabi noon, nakatambay lamang kami sa labas ng bahay at nagkikwentuhan. Nang makarinig ako ng malakas na huni ng ibon. Pagkarinig ko ay agad na nagtaasan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Alam mo yung parang may dumaang multo. Nagulat pa ako nung tapikin ni Renante ang braso ko at sinabihang sa balkonahin na lamang daw kami tumambay. At dalian ko umano nun. Nagtataka man ay sinunod ko na lamang ang sinabi niya. Nung nasa balkonahin na nga kaming apat ay tinanong ko si Renante kung anong nangyari at bakit parang natakot ito. Sus, insan, huwag mo nalang pansinin niyang si Bunso. Ganyan lang talaga yan. Masyadong matatakotin. Ang akala niya yata ay aswang yung narinig nating humuni. Kaya yan. Lumabas na naman yung pagkaparaning at pagiging binabae. Nakitawa na rin ako sa pag-aakalang nagbibiro lamang ang pinsan ko. Kumbaga, inaasar niya lang ang kapatid niya at hindi totoo ang sinasabi nito. Pero sinimangutan siya ni Renante at sinabihang totoo ang aswang. At alam niyang hindi normal na ibon ang narinig namin. Sinaway naman ni Romer ang dalawa at nagwikang tigilan na nilang pag-usapan ang tungkol doon. At baka mayari na naman sila oras na marinig ni Lolo ang pinag-uusapan. Saglit na tumahimik ang dalawa. At maya-maya ay iniiba na nga ang usapan. Ilang minuto pang nakalipas ay muli na naman kaming nakarinig ng huni. Sa pagkakataong yun ay pahina na ng pahina ang huni ng ibon. Pero dahan-dahan namang lumalakas ang hangin. Sa bawat paghampas nga ng hangin sa balat ko ay nag-iwan yun ng napakabahong amoy na para bang amoy ipot ng manok. Halos sabay kaming tumingin sa pintuan nang marinig namin ang boses ni Lolo. Inutusan niya kaming magmadaling pumasok na sa loob at huwag nang tumambay sa balkonahe. Dalian niyo na at baka maabutan pa kayo dyan. Nang marinig ko ang sinabi niya, agad naman kaming nagpulasan at kanya-kanyang takbo papasok sa loob noon. Pagpasok namin noon, narinig ko ang malakas na pag-atungal ng hayop na ito.
kasabay noon ay ang may malakas na bumangga doon mismo sa poste ng bahay. Ramdam ko ang bahagyang pagyugyog ng bahay ni Lolo Fredo. Linti ang demonyo yon. Sa dinami-raming pwedeng pagbagsakan na ba dito pa sa bahay? Sandali nga't mataga ako yan para hindi na babalik dito. Gigil na wika ni Lolo at kinuha ng itak sa kusina. Pinigilan ni tatay si Lolo at sinabihang maghunos dili. Matanda na ito at baka isang pitik lamang titilapon na ito kagad. Abagado, mukhang minamaliit mo yata itong amo mo. Baka nakalimutan mong dati akong utusan ng mga taong bundok. Kaya sisiw lang sa akin yung aswang na yan. Utusan ako ng mga bandido. Naku naman tayo, iba ho noon sa ngayon. Hindi ka ba nag-alala na baka biglang umatake na naman yung rayuma mo sa tuhod? Oras na makipaghabulan ka doon. Matanda na ho kayo. Akin ang itak at ako na lang ang titingin kung anong bumagsak sa bakuran. Sabi ni tatay. Tumanggi si Lolo Fredo at sinabing siya na nga lang raw ang titingin. Ang mabuti pa'y bumalik na lamang daw si tatay sa upuan at mag-relax nun. Siya na ang bahala sa lahat. Iginiit naman ni tatay ang kagustuhan niya. Nung makuha niya na nga ang itak ay sinabihan niya si Lolo Fredo na huwag itong sumunod sa kanya. Siya na ang bahalang magtaboy doon sa nilalang na yon. Nagmadali nang ang binuksan ni tatay ang pintuan at marahang lumabas bitbit ang matalas na itak. Dahil sa kuryosidad ay walang pasabing sumunod ako sa kanya't nagmadali na nga ring lumabas ng bahay bago pa man ako pigilan ng aking ina. Ilang hakbang pa lamang ang layo ko mula sa pintuan nun. Narinig kong sumigaw si tatay at mabilis na hinabol ang kakaibang hayop na kumukutkot sa gilid ng bahay. Dali-dali itong hinabol ng aking ama, kaya't nagmadali na rin akong tumakbo pasunod sa kanya. Anak nang, hindi ko naabutan sambit ni tatay, nang tuluyan ng nakalayo sa amin ang kakaibang hayop na hindi ko mawari kung anong klase. Pagbalik namin sa loob ay marahang kinurot ni nanay ang tagiliran ko at pinandilatan ng mga mata. Alam kong nagpipigil lamang ang aking inang magalit na mga oras na yon, habang tinatanong kung bakit lumabas raw ako ng walang pasabi. Hindi daw ba ako nag-iisip? Alam ko naman na umanong delikado. Lumabas pa talaga ako nun. Aray ko naman, Nay. Ang sakit ng kurot mo Reklamo ko, pero muli niya lang akong pinandilatan ng mga mata. Sinabon ang sermon. Tumigil lamang siya sa paninermo nung sinabihan siya ni Lola Guada na tumigil na sa pagtatatalak. Wala naman daw masamang nangyari sa akin kahit hayaan na umano. Nang gabing yon, malakas ang hinala ng mga magulang kong si Lola ang sadya ng aswang. Ilang linggo na raw kasing pabalik-balik ang hika ng lola ko, kahit na may iniinom naman itong gamot para sa hika. Ang ipinagtataka pa ni Lolo Fredo, tuwing sasapit ang hating gabi na lang, ay palaging sinusumpong ito ng hika at nakakaamoy sila ng mabaho at amoy na aagnas na bangkay ng hayop. Ilang beses na raw nangyari ang ganon tuwing sinusumpong ng hika si Lola. Kaya nga nakiusap si Lolo na kung pwede, magsasalit-salitang matulog sa bahay nila ang mga apo niyang lalaki nun. Maliban kasi sa mabahong amoy na nalalanghap nila tuwing gabi, nakakarinig din si Lolo Fredo ng kakaibang ingay at alam niyang hindi yun nanggagaling sa hayop. Hinarap ako ni Lolo Fredo at pinaalalahan ng huwag magpaabot ng gabi kung sakali mang lalabas ako. Delikado umano lalong-lalo na't dayo lamang ako sa lugar. Maraming gumagalang aswang dito pagsapit ng gabi. Lalong-lalo na dyan sa Kakahuyan Dyan, sa Karatig Sitio. Kaya huwag ka na magpapaabot ng gabi sa labas, apo Pinanguan ko na lamang si Lolo para hindi na umeksena pa sa usapan ng aking ina. Alam ko kasi sa oras na kontrahin ko ang sinasabi ng nakakatanda sa akin,
Sinanay ang makakaharap ko at isang katutak na namang sermon ang aabutin ko mula sa kanya. Isang tanghali, matapos kong kumain ay nagpasya akong magpahangin at magtingin-tingin na lamang muna sa balkonahe ng bahay. Wala ang mga magulang ko at sina lolo at lola nun. Pumunta sila ng bahay ng ibang kaanak para makikamusta. Wala din ang mga pinsan ko. Mukhang may mga ginagawa sa bahay nila. Tanghali na ay hindi pa rin nagagawi sa bahay ni Lola Guada. Ilang minuto lang ang nagdaan ay natanaw ko na ang tatlong mokong na magkapatid nun. Ngingiti-ngiti pa ang mga ito habang nakatingin sa akin na parabang may sasabihin sila. Anong atin? Bakit mukhang may kakaiba yata ang ngiti ninyo ngayon ah? Tanong ko na makalapit na mga ito at hindi pa rin mawala-wala ang ngiti sa labi. Saglit pang nagkatinginan ng magkapatid bago nagsalita ang panganay na si Romer. Ano kasi insan? Napagkasunduan namin magkapatid na ayain kang mamasyal. Pansin ko kasi ilang araw na kayo nagbakasyon dito sa amin pero ni minsan hindi ka pa nakagala. Palagi ka nalang nagmumukmuk dito sa bahay ni Lola Guada. O nga naman Kuya Lester. Labas-labas ka rin minsan oh. Mga loko, saan naman ako pupunta kung sakaling lalabas ako't mamasyal? Tsaka wala naman akong nakikita magandang tanawin dito. Anong wala? Sino may sabi sa'yong wala? Ang dami kayo maganda dito sa atin. Sumabat naman si Rio at sinabing marami nga umanong magagandang tanawin sa lugar nila. Kung gusto ko raw makita ay ipapasyal nila ako para naman may magandang ala-ala daw ako pagbalik sa syudad. Ano man lang bang yung may maipagmamalaki yung magagandang tanawin sa mga barkada ko pagbalik namin. Marami silang mga magagandang sinasabi. Mahikayat lamang akong sumama sa kanilang pamamasyal. Tamang-tama umano yun dahil wala ang mga magulang ko. Makakaalis ako nang walang kukontra. Ano? Sama ka na? O nga naman insan, sama ka na. Pangako, masisiyahan ka sa pupunta natin. Tiyak akong hindi mo pagsisisiyan na sumama ka sa amin. Kampante namang nangako ang pinsan kong si Romer. Siya raw ang bahala sa mga magulang ko mamaya pag-uwi namin nun. Nang sa ganon ay hindi ako mapagalitan. Tinanong ko sila kung saan kami pupunta. Kumindat lang ulit si Rio at nagwikang wag na akong magtanong pa. Basta sinisigurado nilang matutuwa ako sa pupunta naming magpipinsan nun. Dahil nga sa mabulaklak na salita ng mga pinsan ko, Sir Seth, ay nahikayat na nga nila akong pumayag sa paanyaya. Saglit lang akong nagbihis at umalis na kaming magpipinsan. Habang naglalakad ay panay ang kwentuhan ni Rio at Renante. Paminsan-minsan ay kinakausap nila ako pero wala naman ako maisagot sa kanila dahil hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila nun. Ang ginawa ko na lamang ay tango lamang ako ng tango at napapakamot sa ulo. Samantalang ang pinsan kong si Romer naman ay tahimik lamang na nakasunod sa amin nun. Mga ilang minutong lakaran pa ay sumuot kami sa kakahuyan. Napahinto pa kami sa paglalakad ng huminto si Renante na parabang nag-aalangan ito sa pupuntahan namin. Bakit insan, may problema ba? Tanong ko. Hindi ito sumagot. Sa halip ay nilingon niya ang kapatid na si Romer at tinanong kung sigurado ba daw itong itutuloy namin ang pagpunta. Kumunot ang noo ko't tiningnan rin si Romer ng may pagtataka nun. Kanina lang kasi ang lakas ng loob ni Renante na iayain ako. Tapos ngayon, nababanaag ko na sa mga mata niyang nag-aalangan siya sa pupuntahan. Tuloy, hindi ko alam kung anong iisipin ko nun. Kahit kailan ka talaga napakaduwag mo. Ano ba yung kinatatakot mo? Mamamasya lang naman tayo sa sinabi ng kaibigan ko tapos uuwi na rin kagad. Sagot ni Romer at sinabihan ulit kaming ipagpatuloy na. Sige, ikaw yung bahala. Sambit ni Renante. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Katirikan pa nga ng araw ng mga oras na yon. Pero hindi naman gaanong mainit sa nilalakaran namin dahil sa mga nagtataasang punong kahoy na nakapaligid.
Makalipas ng ilang oras na lakaran ay sa wakas, may natanaw na rin akong magandang tanawin na medyo may kalayuan pa sa nilalakaran namin ng bahagya. Naisip kong marahil, yun na ang sinasabi ng mga pinsan kong pasyalan. Para makasigurado ay tinanong ko sila kung yun na ba yung magandang tanawin na tinutukoy nila noon. Tumango si Romer at sinabing hindi umano ako nagkakamali. Tara, bilisan na natin. Punta natin ang kakilala ko at manghingi tayo ng prutas. Wika ni Romer. Na mga sandaling yun ay aaminin kong naaliw ako sa mga magagandang tanawing nadadaanan namin. Pero mas naaliw ako at hindi na malaya ng oras mga kagiliw. Nung makausap na ni Romer ang kakilala niya at naaya kami nitong mag-inom. Hindi tuloy kami nakapaglibot-libot dahil hindi pumayag ang kakilala ng pinsan kong hindi kami mag-iinuman. Ako naman bilang nakikisama lamang sa kanila ay naging sunod-sunuran lang. Tamang-tama gawa ng ilang linggo na akong hindi nakainom ng alak nun. Dahil nga sa nawili kami sa inuman na hindi na nga namin napansin pang oras. Namalayan ko na lamang noong magdidilim na at panay na ang pag-aaya ni Renante kay Romer na umuwi na raw kami at baka abutan na talaga kami ng dilim sa daan. Eto naman, minsan na nga lang tayo makapasyal eh. Nagkukumahog ka na kagad umuwi. Nagpaalam na nga ang pinsan ko sa kakilala niya at nangakong babalik umano kami sa susunod na araw at agahan. Para naman mahaba-haba pa ang oras ng pag-iinuman. Nabitin daw kasi siya at hindi man lamang umano siya nalasing. Loko talaga tong si kuya. Ang sabi pupunta tayo sa sityong yun para ipasyal ka, hindi para mag-inom. Sambit ni Renante. Hayaan mo na. Marami pa namang susunod na araw. Yung mahalaga ngayon eh, alam na ni Lester na may magandang pasyalan dito sa atin. Hayaan mo sa susunod na araw, insan. Maliligo tayo dun sa malaking ilog. Maganda doon, maraming mga kadalagaan ang napapasyal doon. Ngiting wika ni Romer habang itinuturo ang daan papunta sa ilog na sinasabi niya. Sabay na nga kaming naglakad ni Renante. Samantalang si Rio at Romer naman ang magkasabay ring maglakad at nauuna sa amin noon. Habang naglalakad ay napansin kong umiba kami ng daan. Pero may susuungin pa rin kaming kakahuyan. Teka, insan, bakit parang iba yata yung dinadaanan natin ngayon? Tanong ko kay Romer noon. Saglit na nilingon ako ni Romer at nagwikang, mas mabilis daw kasi ang daang tinatahak namin pauwi sa baryo kesa sa dinadaanan namin kanina. Dahil sa magdidilim na sunset ay nagmadali na nga kaming maglakad palabas ng kakahuyan. Makaraan lang ang ilang minuto ay may nakasalubong kaming dalawang lalaki. Matatanda na mga ito na sa tingin ko ay nasa 60 mahigit o 80 na at halos hindi na makalakad ng maayos. Sa unang tingin ko pa lang sa dalawa, hindi na maganda ang nararamdaman ko noon. Ito na yung sinasabi ko. Pulong ni Renante sa sarili na siyang hindi naman nakaligtas sa pandinig ko. Akmang magsasalita na sana ako pero nagulat ako nang bigla akong hinila ni Renante patakbo nang malapit na sa amin ang dalawang matanda. Takang-taka ko at hindi maintindihan kung bakit madaling-madali ang mga pinsan kong malagpasan ng dalawang yon. Pero noong tingnan ko ang dalawang matanda, nahuli ko silang matalim na nakatitig sa amin. Hanggang sa malampasan namin ang mga yon. Tatanungin ko pa sana sila nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang silang nagtakbuhan. Kaya't tumakbo na rin ako at sumunod sa kanila noon. Teka nga, bakit ba kayo nagtatakbuhan na? Anong meron? Tanong ko. Mamaya na namin sagutin yung tanong mo. Bilisan mo nang tumakbo. Malapit na tayo sa bungad. Tumakbo na nga rin ako. At nung malapit na kami sa bukana ng kakahuyan, napansin kong malapit ng sakupin ng kadiliman ang buong paligid. Sa hindi mawaring dahilan ay bigla akong kinabahan. Hindi ko maipaliwanag ang sarili kung bakit.
Hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig na kami ng mahihinang huni ng wakwak. Kasunod noon ay ang kaluskusan sa paligid namin na para bang may nilalang na handang sumugod sa amin anumang sandali. Magkahalong kilabot at takot nang nararamdaman ko't aaminin kong nakakapanindig balahibo talaga ang huni nun. Nang sipatin ko ang likuran namin ay natigilan ako sa pagtakbo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang dalawang matandang nakasalubong namin sa daan kani-kanina lang. Mabilis yung tumakbo at humahabol sa amin. Sa kilos nga na mga yon ay para silang hindi matanda sa sobrang bilis ng kanilang pagtakbo. Pero ang mas nagpanindig ng balahibo ko ay noong makita ko ang matandang bigla na lamang dumapa at gumapang na parang mga asong nagkakarerahan nang may nagbabagang mga mata. Kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata nila at ang pagtulo ng malalapot na laway. Napakabaho na rin ang paligid namin na animoy may nabubulok na patay na hayop nun. Sisigaw na sana ako dahil sa takot ng walang ano-ano. Mabilis pa sa kidlat na hinila ako ni Renante at sinabihan akong bilisan ang pagtakbo. Padilim na ng mga oras na yon at alam kong malayo pa kami sa bahay nila lolo at lola. "Kuya Lester, bilisan mo! Maiiwanan na tayo nila kuya!" sabi ni Renante. Nang tingnan ko nga ang dalawang damuho niyang kapatid na sina Romar at Rio, napakalayo na. Dahil sa dilim ay hindi ko na alintana ang mga damong tumatama sa akin at ang mayat-mayang pagtama ng daliri sa mga nakausling bato. Idagdag pang habang tumatakbo kami ay rinig namin ang mga yabag ng pang nag-uunahang tumakbo nun. Indikasyong nakasunod pa rin sa amin ang dalawa. Hindi rin nakaligtas sa pandinig namin ang mahihina at nakakakilabot na pag-angil ng nilalang. Angil na pinaghalong aso at baboy na parang galit na galit. Kaya naman mas lalo pa kaming nagkukumahog nun. Takbo lang kami ng takbo ni Renante. Walang ano-ano. Natalisod ang pinsan ko. Tutulungan ko sana siya pero sa kamalas-malasa naman ay may natapakan akong nakausling bato. Dahilan para maging ako ay paggulong-gulong na din sa daan hanggang sa umabot kami sa parting may putikan. Malutong na napamura ako sa isipan ng masubsob ang mukha ko sa putikan na yon. Tatayo na sana ako para tulungan naman ang pinsan ko makatayo nun. Pero nadulas ako at nawalan ng balanse. Tuloy, pati yung katawan ko'y binalot na rin ng putik nun. Akmang tatayo na sana muli ako pero agad na hinawakan ni Renante ang kamay ko. Nung tingnan ko siya ay sumenya siyang huwag maingay at huwag gagalaw. Naguguluhan at natatakot man ay sinunod ko na lamang ang sinabi niya. Bakas sa mukha niya ang takot at ramdam ko ring nangangatog ang kamay niya. Naawa ko sa pinsan ko nun dahil kahit na mas bata siya sa akin ng 4 na taon ay hindi niya talaga ako iniwan. Samantalang ang dalawang pinsan kong mas matanda, parang mga dagang nagkukumahog tumakbo. Sa isip-isip ko pa ng mga sandaling yon, humanda talaga sa akin ang dalawang pinsan ko mamaya. Anong klaseng nilalang ba yung umahabol sa atin? Tanong ko kay Renante. Aswangin kuya. Mga aswang yung mahabol sa atin. Sila yung napapabalitang magkapatid na aswang na nandun sa Karatig Sitio. Aswang? Muli niya akong sinenyasan na huwag ako maingay. Sabay turo sa hindi kalayuan. Nandyan na sila. Huwag ka maingay. Hindi tayo makikita. Hindi tayo maaamoy ng mga yan. Nasa putikan tayo. Nang sipatin ko ang paligid namin para tingnan ang sinasabi niya, napigilan ko talagang paghinga. Tila ba biglang may bumaras sa lalamunan ko nang makita ang dalawang kakilakilabot na nilalang. Dalawang matandang lalaking walang saplot na pangitaas.
kumikinang sa nanlilimahid na langis. Para yung mga asong galisin na halos butot balat na lamang. Kumikintab din ang mga balat nito na animoy pinaliguan ng grasa. Nakaangil ang mga yon habang marahang naglalakad at para bang hinahanap kami. Ilang sandali lang ay malapit na mga ito sa putikang kinasasadlakan naming magpinsan. Pigil ang hiningang pinagmamasdan ko kung ano ang gagawin ng mga yon. Maya-maya ay huminto ang mga ito sa mismong tapat namin. Palingali nga ang dalawa. Sumisingap-singap sa kawalan. Umaangil din ang mga ito na para bang nag-uusap. Matapos nilang gawin yon ay mayat mayang umaalis sandali. Tapos babalik na naman sa kinaroroonan. Tila may sabulag naman ang putikang pinagbagsakan naming gawa ng kahit na ilang dipa na lamang ang layo ng mga ito ay hindi pa rin nila kami makita-kita. Ipinagdarasal ko na lamang na sana'y umalis na ang mga ito para makaalis na kami sa mabahong putik at makauwi sa bahay. Ilang minutong gano'n ang posisyon namin. Hanggang sa umalis na ang aswang at hindi katagalan ay unti-unti nang lumayo ang mga angil na naririnig namin. Nang tingnan ko ang paligid, wala nang dalawa. Nagmasigurado kong wala na mga ito ay tumayo na ako at nagmadali na kaming umalis. At baka biglang bumalik pa ang mga yon. Saka pa lamang kami nakahinga ng maluwag nang makalabas na kami sa kakahuyan. Insan, salamat, di mo ako iniwan. Di gaya doon sa dalawang kapatid mong damuho. Kung makakaripas ng takbo, akala mo walang mga kasama. Pagpapasalamat ko. Tumango siya at sinabing wala umano yon. Natural lang na hindi niya ako iwanan dahil magpinsan kami. Hayaan ko na lang daw yung dalawa niyang kuya dahil sila talagang literal na mga duwag noon. Kahit na purong putik ang mukha namin ng mga sandaling ito, natawa na lamang kaming dalawa ni Renante. Pinagtawanan namin ang nangyari kanina nung nagpagulong-gulong kami doon. Dinaig pa namin yung kalabaw kung sumubasob sa putikan noon. Pagkarating namin sa bahay ay natanaw namin ang mga taong nag-uumpukan sa labas. Abala mga ito, para bang naghahanda. Parang may sasalakayin na kung anuman. Ang iba kasi ay may mga bitbit na itak. At ang iba ay may mga hawak-hawak na latigo. Nakasindi na rin ang mga sulo ng mga ito na gagamiting pang ilaw. Para talaga silang susugod sa gera ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay nakita ko si Rio at Romer kasamang iba pang mga kalalakihan na may mga bitbit na itak. Kaya naman naisip ko na baka hahanapin nila kami sa kung saan kami iniwan ng dalawa kong mokong na pinsan. Ano? Nakahanda na ba kayong lahat? Pasukin natin ang kakahuyan at huwag kayong tumigil hanggat hindi nyo nahahanap ang dalawang apo ko. Sumagot naman ang mga kalalakihan na handa na umano sila. Sisiguraduhin umano nilang pagpipira-perasuhin nila ang aswang oras na makita nila yon. Hindi sila titigil hanggat hindi hahandusay sa lupa ang mga ito. Silbi naman pala tong dalawang kapatid ko eh. Akalain mo ba namang tumakbo dito sa bahay ni Lola para humingi ng tulong? Sambit ni Renante. Oo nga, magagalit na sana ako eh. Sabihin ko makasarili. Kung hindi ko lang nakita ngayon yung ginawa nila. Para matigil ng pagkakagulo, nagmadali na kaming lumapit. Kahit puno pa ako ng putik sa buong katawan. Nang makita ko ng aking ina ay walang pagdadalawang isip na agaran niya akong niyakap. Diyos ko, mabuti naman at ligtas kayong nakauwi. Saan ba kasi kayo nanggaling at bakit ang sabi ni Romer, hinahabol kayo ng aswang? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Nay. Huwag ko kayo mag-alala. Pinapasok kami at pinaghugas ng katawan. Nung una, akala ko'y hindi natutuloy sa pag-alis sa mga taong nasa bahay at makikiosyoso pa rin ang mga ito. Pero matapos kong makaligo ay hindi ko na sila nakita pa sa labas. Umalis naman ang mga yun ayon kay Nanay matapos makumpirmang ligtas kaming dalawa ni Renante.
Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Hindi ba't una pa lang sinabihan na kitang huwag kang magpapasaway dito? Dayo ka lang. Sabi ni tatay nang makaupo na ako sa loob ng bahay. Napayuko na lamang ako at hindi alam kung anong sasabihin sa kanila. Kasalanan ko rin naman talaga. Umalis nang hindi nagpapaalam. Kabilin-bilinan din sa akin ni Lolo Fredo na huwag magpapaabot ng dilim sa labas ng bahay. Dahil mabango para sa mga aswang ang mga bagong salta. Yun din siguro ang dahilan kung bakit hinabol kami ng mga yon. Ikaw talagang bata ka. Hindi ko na alam yung gagawin ko sa'yo. Binalaan ka na nga rin ni tatay na huwag magpaabot ng dilim, aba. Sinuway mo. Hindi mo sinunod yung sinabi niya. Sana nga lang maging aral na sa'yo ngayon ang nangyari. Tama na yan, anak. Huwag mo nang pagalitan si Apo. Hindi niya naman inaasahang mangyari sa kanyang sundan ng aswang. Isa pa'y wala namang may gustong mangyari yung ganon. Pasensya na po, Tiyong. Ang totoo po niyan, kami po talaga yung nag-aya kay Lester na mamasyal kanina. Hindi naman po kasi namin inaasahang maranasan naming habulin ng aswang eh. Tama na yan. Pagpahinganin mo na muna yung mga bata. Nang gabing yun ay sa bahay ni Lolo at Lola natulog ang mga pinsan ko. Hindi ko alam kung anong oras na nga kami nakatulog ng gabing yon. Dahil pinagkwentuhan pa namin ang mga nangyari. Kung nung aktwal na pangyayari ay grabe ang takot na nararamdaman ko. Na mga sandaling nagkwentuhan kami, ginawa na lamang katatawanan ng mga nangyari. Kinabukasan ay may pinapuntang manggagamot na albularyo si Lolo Fredo sa bahay para patingnan ako at ang tatlong pinsan ko. Kung ayos lamang bang lagay namin at kung namarkan ba kami ng aswang. Matapos kaming suriin ng albularyo, ay sinabi nitong ito na raw ang bahala doon. Sa magkapatid na yon. Bibigyan niya umano ng leksyon ng mga ito. Dahil nananalo ito ng mga taga-Karatig Baryo. Nagpasalamat ang mga magulang ko bago umalis ang albularyong yon. Dahil naalis na nito ang marka ng aswang sa katawan naming magpinsan. Lumipas maigat ang 1 linggo ay nabalitaan na lamang naming umalis na ang magkapatid sa Karatig City. Nataga daw yung isa sa mga ito. Kaya ayon, bigla na lamang silang lumisan.